Hi everyone, si Abner Tulagan ito para sa panibagong panonood natin ng isa pang episode ng pinaka nangungunang teleserye sa buong Pilipinas ngayon, daytime, ang Abot Kamay na Pangarap. So for today, we will be discussing episode 319. So nakita natin na nagtalo si Zoe. Sama na ugali mo. At Para gustuhin mo may mangyari sa kapatid mo. Pareho kayo ng nanay mo, no? Zoe nung mapalong kay RJ, Alin anong Eva. ginagawa mo dito? Pasensya. At ngayon naman dito sa eksenang to, nakita natin na pumunta si RJ sa bahay ni Annalyn dahil parang gusto niya ng kaibigan at si Annalyn lang alam niyang pwede niyang puntahan kasi nagkakainisan sila ni Moira. And then so yon, nagpaturo ng arroz caldo si paano magluto ng arroz caldo si Annalyn kasi nag-promise siya na ipagluluto si Carlos. Kaso nalaman ni Moira na nandun siya sa bahay ni Annalyn. At sabi ni RJ, wala namang ibang nakakaalam, si Carlos lang. So nagkaroon sila ng hindi magandang pagtatalo. So si Doc Linda naman, lalo silang naging close ni Annalyn. Concerned naman talaga ako kay Annalyn eh. I wanted to tell someone kung nasan siya pero pinigilan ako ni Mami. Ito rin yung sinabi ni Moira kung bakit hindi niya sinabi na nandun nakakulong si Annalyn sa bahay nung baliw pa si Melba. So kinonfront din ni RJ si Zoe. At sinumbong ni Zoe kagagawa ng nanay niya. Bakit hindi siya nanghingi ng tulong para kay Annalyn. So tuloy tayo ngayon para sa today's episode nga. Ito yung aftermath ng pagtatalo ni RJ. Ano ko kaya sasabihin kay Annalyn na hindi na naman kami okay ng tatay niya? Alam mo, Lynette, maiintindihan ni Annalyn yun. May mga bagay na hindi natin kontrolado. Si RJ kasi walang kontrol eh. Akala ko pa naman okay na siya. Kaya alam mo, imposible talaga yung gusto niya mangyari yung maging magkaibigan kami. Oh. At least hindi niya pwedeng sabihin na hindi mo siya binigyan ng chance. Alam mo, bagay nga silang pamilya. Pare-pareho silang mga mainitin ng ulot pasaway. Oo nga, konting kibot, nangaaway, nagagalit. Para silang isang, parang dapat yata ang pangalan ng toxic family. Ang mga Hello? tanyag. O sige, papunta na ako. Lynette, pasensya ka na. Kailangan ko nang pumunta sa ospital. May emergency daw eh. Sige, magkita na lang tayo mamaya sa Eastridge. Okay. Una na ako. Sige. Abay, ingat. Harry, kailangan pa ba to? Ang dami ng ilaw, oh. Photographer ka rin ba, Dok? Ano ko ba gusto mong tumulong? Sumama ka lang yata para bakuran si Annalyn eh. What? No! Hindi. Sumama ako dito kasi ibang-iba to sa hospital. Gusto ko malaman kung ano yung ginagawa niyo sa studio, sa photoshoot. So, yun. I'm just interested. Okay. Hello, Carlos. Sila pala yung siya yung kikitain. Makikita sila.
For what? How's my unlikely ally? Ah, siya nga ang nagsabi. Kay Carlos to ah. Basahin mo kaya para malaman mo si Trevor. Hello, Jenny? Oo, si Lineto. Si Doc Benitez ba? Nandiyan na? Naku ma'am, wala pa po. Nag-message po na may dadaanan lang daw po saglit bago dumiretso dito. Ganun ba? Alam mo ba kung saan? Teka sandali saan ulit? Madadiscover niya. Sige. Sige, salamat na lang Thank you, Jenny. Bye-bye. Harry, if I may ask, Yeah. bakit si Dr. Annalyn yung kinuha mong model? Dahil gusto ko siya. Perfect din siya as a model. Tsaka maganda rehistro niya sa camera. Plus, she's my friend. Friend? And then, gusto mo siya. It just doesn't make sense. Alam niya naman na yun eh. Sana nga, sagutin niya na nga ako. Oh, Harry, Wow, Doc! Ang ganda mo! Alam mo, etchosero ka. Hindi pa nga ako tapos mag-ayos eh. Talaga? Hindi ka pa tapos mag-ayos sa lagay na yan? Alam mo, bulero ka talaga. Mag-ayos na nga ako dun sa shop. Ayos ba? siselos. Hindi mo ba man lang ako paupuin? Selos. Mayroong ganong angulo ng Umupo ka kung gusto mo. First of all, I want to thank you sa heads up na binigay mo sa akin tungkol sa asawa ko. Nandun pala kayo kina Lynette. Natawagan lang kita dahil ayaw kong umalma sa harap ni Lynette. Kahit na obvious naman, nadidiskarte yan ng asawa mo, si Lynette. Iisa lang naman layunin natin, di ba? Na huwag agawin ang mga taong mahal natin. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan pa natin magkita? So that I can tell you in person that your time with Lynette is running out. Ang impacta talaga. Naghahanap ng damay sa kabiguan sa heartaches niya sa asawa niya. Nakita ko na itong nangyari kay Michael and I know exactly how this will pan out. Pag hindi mo binakuran si Lynette, aagawin at aagawin siya ng asawa ko. Abot kamay na namin kayo. Okay? Feel beautiful, Annalyn. Paano ba yun? Wait lang. Doc, pwedeng umatras ka na lang kasi may mali eh. Umatras ka, dito ka. Okay. Here? Yeah. Thanks. Okay. Okay. Pose. Teka lang, Annalyn. Doc, pwedeng umatras ka pa? Parang may mali talaga eh. Doon ka na lang, doon. Diyan, There? onti. Atras ka lang, onti. Doon, doon. How about this one? Here? Onti pa. Okay, okay. Okay. Okay, let's try. Anong gagawin ko? Ano yung pose? Teka, Annalyn, parang may mali talaga eh. Doc, pwedeng doon ka na lang sa may pintuan. Doon, doon. Dito? May epekto pa ba to? Ano? May epekto pa ba to? Kasi masyado nang malayo eh. Photographer ka ba?
Oh, Yeah. tsaka lang. Okay. Ba't nangyari? Wala talagang epekto yun. Nakaka-istorbo na kasi sa atin eh. Uy, sama mo. Okay, handle and feel beautiful. Pose. Anong gagawin ko? Anong pose? Ano, Hindi mo ako dyan. hand on your waist and then stare directly on the camera. Ganyan daw? And then, yeah, and then Yes. fierce look. Fierce look. Ganyan? Fierce na parang nakatingin ka sa crush mo. Okay. Nakatingin sa... Hindi, joke. Huh? Okay, okay. Tsaka fierce look, fierce look. Yan, yan. Ganon, seryoso. Perfect, perfect. Try, try. Try mo. Wait. Paano yun? Parang nagulat ka, then... Nagulat ako, Yes, tapos? yung mata mo straight here. Fierce, very fierce. Fierce na nagulat? Yes. Ang ganda naman ng eksena. Ay! Tignan ko parang si Boylet. Ganda. Ay, may isa pang nakabantay din. Si Doc Annalyn yan pinipicture mo si Doc Annalyn. Photographer ka ba, Doc? No, tinitignan ko kung maganda ba yung tama ng ilaw kay Annalyn. Then, this one, itong reflector, kung okay ba sa kanya. Yeah. Ba't may litrato ka dyan sa telepono mo? Kayo, Doc, ha? Makikipag-agawan ka pa talaga kay Doc Annalyn. Come on, no. We're colleagues. Okay. Pero di, Doc, eh. Tapatin mo nga ako, Doc. May gusto ka kay Annalyn, ha? Pistado. Hello po. Gusto ko lang pong tanungin, meron po bang reservation si Dr. Carlos Benitez dito? Wait lang po, ma'am, yes po, ma'am. Table for 2. Kakarating lang po ng ka-meeting niya. Kasama po ba kayo ni ma'am o ni Dr. Benitez? Hindi ho. May ibibigay lang ako sa kanya. Naiwan niya kasi. Ganun lang po ba? Sige po, i-check ko lang po, ma'am. Sige, salamat. What? Hindi. Wala. Kasi, Doc, parehas kayo ni Doc Annalyn na doktor, eh. Ano naman laban ko? Regan, don't worry about Insecure. that, okay? Hindi ako makikiago sa inyong dalawa ni Harry. Okay. Annalyn! May dala ako! Regan! Pare, istorbo naman eh. Nagpipicture kami, oh. Sarap niya May dala lang naman akong fishball. Paborito mo, kain ka. Nagugutom ka, ano? Oo. Tamang-tama, nagdala ako para sa'yo. Thank you, Oo, para sa'yo lahat yan. Ay, wait. Di na, ganun. Nagugutom yung tao eh. Siyempre dadala ko Ay. ng pagkain. Wait, tumatawag si tatay. Ah. Hello, tay? Po, andito ka po. At sige, puntahan po kita dyan. Wait lang po, ha. Wait lang po. O, Dok. Fishball ba? Si tatay, nasa labas. Pupuntahan ko lang. Fishball. Dok Annalyn! Oo. Samahan na kita. Uy. Effective naman siya. Effective yung subplot niya ng ligaw-ligawan ng mga bagets. Mga non-medical characters. Tapos nakikisaw-saw pa si Doc Riddle na out of place. Yan. Lynette! Naiwan mo sa bahay kaya dinala ko. Salamat. Pasensya na kung...
Bakit kayo magkasama? Oh. Anong ginagawa mo dito, Zoe? Pinatawag ko siya para kausapin ko tungkol dun sa pag-abandonin niya kay Annalyn. Carlos, nag-aaksaya ka lang ng laway. Eh wala namang puso yung babaeng yan eh. Manang-mana siya sa nanay niya. Yun nga sabi ko sa kanya eh. Manang-mana siya sa nanay niya. Alam mo, Doktora Tanyag, lagi mong inuuna yung emosyon mo eh, yung galit mo. Paano kung may nangyari masama kay Annalyn? Habang buhay mo yung dadalhin. Whatever. Tapos na yan, can we all move on? Napaka-aksaya sa oras nitong meeting na to eh. Ang dami ko pang gagawin. Zoe, hindi ka ba nahihiya sa ugali mo? Alam mo, napapasalamat ako, hindi akong naging nanay mo. Kung hindi, matagal na kitang tinakwil. Bakit? Sino ba nagsabi sa'yo gusto ko maging nanay? Doktor Tanyag. Kakabwisit. Pero nakalusot si nakalusot si Moira. Hindi nakita ni Lynette na sila ni Doc Carlos talaga yung magkasama. Mukhang mahawang ano pa to. Mahaba pa yung tatakbuhin ng kwento ng pagtatraitor or pakikipagsabuatan ni Carlos kay Moira. Doktor Tanyag. Lynette, pasensya ka na kay Zoe. Carlos, kung pwede sana makikiusap ako sa'yo. Huwag ka nang gumawa ng kahit na anong koneksyon kay Zoe. Para sa ganun, hindi ka na natadamay sa gulo namin. As much as possible, ayoko na talagang maging parte ng buhay namin si Zoe. Bakit pa kasi kinausap mo pa siya? Sa tingin mo makikinig siya sa'yo? Bakit? Tatay ka ba niya? Ay, yung mga tanong eh. Yung mga tanungan na tumatama sa katotohanan. Kasi siya talaga yung totoong tatay, di ba? Teka, bakit pala nalaman mo nandito ako? Tumawag ako dun sa secretary mo kasi nga naiwan mo yung mga documents kaya ayun, pinuntahan kita dito kasi gusto ko ibigay sa'yo. Salamat. Siguro sinabi rin ng secretary na tumawag siya. Kaya nagawa agad ng paraan ni Carlos na itago si Moira. Gusto mo bang sabay na tayo pumunta sa East Ridge? Meron pa akong isang meeting eh. Pwedeng mauna ka na. Doon tayo makita sa East Ridge. Ingat ka. Hey, Mom! Oh, hi, anak. What are you doing here? Mom, bakit kayo magkasama? I will explain it to you later. Halika, maupo ka muna. Hindi na. Wala na akong gana. Tita Lynette? Excuse me po, ma'am. Pwede na po kayong pumasok. Salamat po. Thank you po. Mom, nandiyan si Tita Lynette. Ano? Hindi na tayo pwedeng magkita rito na magkakasama. Sandali, anong gagawin natin? Zoe, we have to leave right now. Moira, dito lang kayo. Ha? Moira, magtago ka. What? Please, tago ka! Oo, sige. Zoe, umupo ka. Umupo ka!
Dala-dalawang ano, Tay, nagkukuntsabahan laban kay Lynette. Anak, May tatlong escort. Anak. si ano po pala, Harry, Regan, Doc Lindon. Pinala mo naman po sila, di ba? Good afternoon. Good afternoon, Hapon Doc. po. Pwede ko ba makausap muna yung anak ko? Sige po. Doon na po muna kami. Anak, Tay, ano ang ginagawa niyo po dito? nag-away kasi kami ng boyfriend ng nanay mo. Si Doc Carlos po, nag-away kayo? Nagkainitan kami. Aminado naman ako na nagkamali ako noon. Pero parang ayaw na akong kausapin ng nanay mo eh. Hindi nga niya tinanggap yung sorry ko. Siguro tayo, huwag mo na lang din kasi muna pong kausapin si nanay. Palamigin mo po yung ulo niya. Sorry na rin naman po kayo sa kanya, di ba? Oo nga naman. Sige. Tama naman si Lynette. Ay, si Annalyn. Huwag mo na yung kausapin si Lynette. Anyway, anak, may isa pa akong hinging tawad sa'yo. Hingi sana ako ng dispensa sa ginawa ni Zoe sa'yo. Alam ko ang nangyari. Hindi niya sinabi sa amin na nandun ka pala sa bahay ni Melba. Pero nagawa lang daw niya yun dahil utos daw ni Moira. Naniwala ka naman po kay Zoe. Dahil pakiramdam ko, totoo ang sinasabi niya. Ano? Nakaalis na ba si Lynette? Nakaalis na. Mabuti na lang hindi niya tayo nahuli. In fairness sa'yo, Carlos, ha? Sinungaling ka rin. Wala lang akong choice. Siraan ulit talaga itong babae na ito. Tinutulungan ng sasabihan pang sinungaling siya. Oh, but you had a choice. Kapag nalaman ni Lynette na magkakasama tayo, sigurado maghihinala yun. May trust issues pa naman si Lynette. Kaya siguro ako nahulog kay Lynette. Kasi hindi siya mahirap mahalin. Teka nga po, Tay. May gusto ka po ba kay nanay? Itatama ko ang mga mali. Pabibilisan ko yung annulment. Sa kaya't gusto ni Moira. RJ, mahal na mahal ka ni Ma'am Moira. Lahat gagawin niya para sa'yo. Kaya wag mo siyang iiwan. Wag mong iiwan ang pamilya mo. Pero hindi na ako masaya. Ikaw ang gusto ko, Lynette. Nung lindol kasi anak, may naalala ako. Naalala ko na minsan, minahal ko yung nanay mo. At ngayon, hindi imposible na mangyari ulit. Exciting naman tong pati love triangle ng mga oldies. Nakakakilig. Tay, seryoso ka po ba dyan sa sinasabi mo? Bakit anak? Hindi mo ba pinangarap na mabuo yung pamilya natin? Kung alam mo lang po, pinangarap ko, patagal na. Pero Tay, ako na po yung nakikiusap. Huwag yun na pong guluhin si nanay kasi masaya na po siya kay Doc Carlos. Alam mo, pwede pala tayong magkakampi. Impacta talaga itong ano na to. Moira na to eh. Pero nakakatakot yung alliance niya eh. Parang makakawawa na gusto si Nadine. Hindi tayo magkakampi. Ayaw ko lang masira ang relasyon namin ni Lynette. Carlos, nothing is indestructible.
Kaya nga, kailangan mo ng pandikit. Para pag nasira ang isang bagay, hindi maghihiwalay. Alam mo, ma'am, nagtataka ako. Kung may GPS yung car ni Daddy, bakit ka pa nagpunta ng Cebu? Sino ba may sabi sa'yo pumunta ako ng Cebu? Imbento ko lang yung GPS tracker na yun. So, paano mo nalaman na si Daddy nakala Tita Lynette? Eh di si Carlos, sumbong siya sa akin. Sa totoo lang, Tay, nung kumakain po tayo ng breakfast, sobrang saya ko. Pero naisip ko po, wag na po nating pilitin. Kasi, Tay, kasal ka po. Kasi nanay masaya na po siya kay Doc Carlos. Kaya please, Tay, wag ka na pong gumawa ng kahit ano na makakagulo po sa puso't isipan ni nanay. Pasensya ka na, anak. Naging selfish ako dyan. Pero, hindi ko naguguluhin ang nanay mo. Tay, hindi mo po ba mahal si Ma'am Moira? Nahihirapan ako pakisamahan si Moira dahil sa ugali niya. Kaya siguro, gusto ko ipaanal yung kasal namin nun. Pero tama ka. Kasal kami at may sinumpaan kami sa harap ng simbahan. Naku, tinulak niya pa yun. Siya pa nagtulak sa tatay niya dun sa impact ng babae. I shouldn't be thinking about falling in love with another woman. Dahil may asawa ako. Sana hindi saktan ni Carlos si Lynette. Huwag ka po mag-alala, Tay. Kasi mahal na mahal po ni Doc Carlos si nanay. At hindi lang po yun. Mabait siya, matalino, honest, at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Hayaan mo, anak. Hindi ko nabibigyan ng sakit ng ulo ang nanay mo. Hindi na ako manggugulo sa relasyon nila ni Carlos. Sana lang maging magkaibigan kami. Darating din po tayo dyan. Sana nga yung sinabing mabait, honest, mapagkakatiwalaan si Carlos hanggang saan sana hindi aabot sa point na sasaktan si Lynette. Diba? Asa na ba kasi yung daddy mo? Alam mo, I'm sure affected siya sa nangyari. And this is the perfect time for me to show him that I am loving and understanding and that I am the only woman that he will ever need. Nasaan si Daddy? Wala naman siya dito. Obvious naman, di ba? Annalyn, kinakausap kita ng maayos, ha? Pag di ka sumagot ng maayos. Oh, anong gagawin mo? Oh, ops. Teka lang. Relax lang, relax. Ibang-iba Impact na talaga. pa ang ugali mo kaysa sa dati. Nung pagkagising ko, after ko makoma, it was like you were wearing a mask. Pero unti-unti, natatanggal ang maskara mo. Para mo namang sinasabi, pinaplastic lang kita. Maybe. Who knows? Bad mo kasi. Minsan yung simpleng buhay talaga, no? Ang complicated sa palabas. At dyan po natin nakikita na hindi simple ang buhay. Pero sa mga komplikasyon na nangyayari, ang dami na naman naribigay na magandang lessons ng mga palabas. So, it's worth watching itong mga soaps na to. So, yun lang. Let's keep
reacting together sa mga darating pa mga episodes ng Abot Kami ng Pangarap. And please don't fail to subscribe to my YouTube channel. It's called Pan-North TV. Hindi pa South, hindi pa West, hindi pa East. It's Pan-North TV. Yun lang. Bye!